Kung ikaw ay sumusubaybay kay Ripple at kay XRP, tiyak narinig mo ang balitang ito. May conditional approval na po si Ripple mula sa OCC para magtuloy sa isang National Trust Bank Charter. Sa unang dinig, parang sobrang laki nitong balita at parang sasabihin ng iba na bullish agad ito para kay XRP. Ngunit bilang isang crypto enthusiast, kailangan po nating himayin ito ng mas malalim. Ang tanong po dito ay simple pero critical. Magiging maganda ba or masama ito para kay Ripple? Hindi ito usapan ng hype, kundi ng regulatory structure at saka long-term impact. At tandaan po natin, kapag pinag-usapan po si Ripple at XRP, tayo mismo ang tinutukoy dito bilang mga market participants. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng OCC approval para kay Ripple? Ang Office of the Comptroller of the Currency or OCC ay isa po sa pinakamakapangyarihang banking regulators sa US. Nang bigyan po nila si Ripple ng daan para mag-apply ng Federal Charter, malinaw na sinasabi nito na kinikilala na siya bilang seryosong financial player. Kapag tuluyang naaprubahan, pwede na pong mag-operate si Ripple bilang federally regulated financial institution. Ibig sabihin, saklaw po siya ng US banking law. Ngunit wag po tayong malito. Hindi po ito katulad ng pagiging Bank of America o JP Morgan. Ito ay isang trust bank model na may malinaw na limitasyon. At dito po nagsisimulang mag-iba ang pananaw ng marami. Ngayon paano nga ba naiiba ang trust bank kumpara sa traditional na bangko? Ayan, malagang linawin po natin ito. Ang trust bank ay hindi po tumatanggap ng retail deposits. Hindi rin ito nagbibigay ng consumer loans o credit cards. Wala rin itong FDIC insurance na karaniwan sa traditional na mga bangko. Sa halip, ang focus po nito ay custody settlement at saka digital asset management. Ibig sabihin, si Ripple ay mas nagiging infrastructure provider kaysa sa retail bank. Siya ang nag-aalaga ng assets, nag-aayos ng settlement at nagbibigay ng fiduciary services. Para po sa institutional market, napakalaking bagay po nito. Ngunit para po sa short-term traders, maaaring hindi po agad ramdam ang epekto. Ano po ba ang epekto nito sa cross-border payments at saka digital asset settlement? Dito po lalong lumalakas ang posisyon ni Ripple. Ang pagiging isang federally supervised trust bank ay nagbibigay po ng mas mataas na kredibilidad. Mas madali na niyang makakausap ang mga malalaking financial institutions, central banks at saka regulated entities. Sa larangan po ng cross-border payments, mahalaga ang tiwala at saka compliance. Kapag si Ripple ay OCC supervised, mas nagiging madali ang adoption ng kanyang infrastructure. Ang settlement layer ay mas nagiging solid, mas mabilis at mas ligtas sa mata ng mga regulators. Ito po ang klase ng development na hindi agad nakikita sa chart, pero nararamdaman po sa likod ng market. Ngayon ay bakit po ba sinasabing hindi po ito agad magpapataas sa presyo ni XRP? Maraming nag-aakala na kapag may regulatory win ay automatic price pump. Ngunit hindi po ganoon gumagana ang market sa lahat ng oras. Ang approval na ito ay infrastructure focused. Hindi ito demand shock para kay XRP. Kaya wala pong bagong ETF, walang biglaang buying pressure mula sa retail. Ang primary goal nito ay long-term operations. Hindi po short-term speculation. Oo, may positive sentiment. Ngunit ang presyo ay gumagalaw dahil po sa supply at demand
sa mga exchanges. Hindi dahil sa charter approval lamang. Kaya mahalaga pong i-manage ang expectations lalo na kung ikaw ay trader. Ngayon ay paano po ito nakakaapekto sa institutional adoption ni XRP? Sa pananaw po ng mga institutions, mas gusto nila ang malinaw na regulatory framework. Kapag ang provider ay OCC regulated, bumababa po ang perceived risk. Ito ang klase ng approval na hinihintay ng malalaking pondo, custodians, at saka financial firms. Si XRP bilang settlement asset ay nagiging mas tanggap sa ganitong environment. Hindi po dahil tumaas ang hype, kundi dahil naging mas profesional ang istruktura. Ang ganito pong adoption ay dahan-dahan pero matibay. At kadalasan, dito po nagsisimula ang tunay na long-term value creation. Ano naman po ang mas malawak na market signal ng hakbang na ito ni Ripple? Ang hakbang na ito ay isa pong mensahe sa buong industriya. Ipinapakita po ni Ripple na pwede ang crypto native company na pumasok po sa federal system. Ayon po mismo kay Ginoong Brad Garlinghouse, ito ay tugon sa matagal ng resistance ng traditional banking lobby. Ang ibig pong sabihin nito ay unti-unting bumubukas ang pinto ng US financial system sa crypto infrastructure. Hindi ito laban, kundi integration. Para sa market, ito ay signal ng maturity. Hindi ito Wild West move, kundi institutional grade evolution. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Yan, sa aking sariling opinyon, ito ay mas mabuti po sa long term, ngunit neutral sa short term. Sa XRP ay hindi po biglang lilipad dahil lamang dito. Ngunit ang foundation po nito ay mas tumitibay. Kapag mas matibay po ang infrastructure, mas nagiging handa ang asset sa future demand. Kung ikaw po ay isang hodler, ito ay confidence booster. Kung ikaw naman po ay trader, huwag mong asahan ang isang instant move or mabilisang galaw. At kung ikaw naman po ay isang investor, tandaan mo, ang tunay na value ay nabubuo kapag ang regulation at saka adoption ay nagsasama. At dito na po papunta si Ripple. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.